eto yung sinasabi ko sa inyo mga palangga. Kaya hindi ako dyan believe kay Tiangco. Tayo believe dyan kay Toby Tiangco dahil nga yung asawa niyan ay pinsan ni Bangag Jr. at ni Tambaloslos. Noong mga nakaraan, di ba, idinidiin niya na si Zaldico, ganyan, umuwi ka na, ganito, ganyan, dadadadada. Gusto rin naman natin umuwi si Zaldico kasi hindi pa natin nalaman dahil ang akala natin nung time na yon, which is yun na pinoprotektahan ni Bangag at ni Tambaloslos, which is yun naman ang ibinulgar ni Zaldico na, you know, sinabihan siya ni Tambaloslos na, you know, wag ka na munang umuwi, we'll take care of you. Diba? Sinabi niya dun sa kanyang unang, sa first part ng kanyang expose. So, totoo naman, kaya gigil na gigil tayo kay Zaldico na dapat managot siya at ibunyag niya kung sino yung mga kasabwat niya. Now, sinatisfy ni Zaldico ang mithiin ni Maharlika, mithiin ni Dean Chase, mithiin ni Cathy Binag, at mithiin ng taong bayan na isplok niya na o sabihin niya na kung sino yung kanyang mga kasabwat. Kasi since July, nung nawala si Zaldico dyan sa Pilipinas, ay talaga namang dinikdik siya ng bonggang-bongga ni Toby Tiangco na siya ang lahat ng may kinalaman dito sa budget insertion, itong mga pagnakaw nila sa Kaba ng Bayan. Ang sinasabi ko nga, kung natatandaan ninyo, wala akong tiwala dyan kay Toby Tiangco, bakit si Zaldico lang ang kanyang dinidiin na hindi naman mag-aakto si Zaldico kung walang basbas ng isang adiktador, ng isang addictus benedictus na si Marcos Jr. Tama ba ako o mali ako? So ngayon, kaya sabi ko sa inyo, porket naglabas o nagsalita ang isang tao na, oh, ganyan, panagutin si Zaldico o si ganito, ganyan, bibilib na kayo. Huwag kasi kayo basta nagpapaniwala sa script nila. Huwag kayo basta nagpapaniwala sa script nila dahil si Toby Tiangco ay naghawak yan ng salapi ng bayan during the 2025 election, itong midterm election. Di ba magkakakampi sila? So nabuo na yung script na magtataka ka. Well, ano nangyari? Bakit, bakit si Toby Tiangco, ang tinitignan pa natin noon, kung natatandaan niyo bago mag-election or yung time na nagkakabaliyahan na sila na gusto, may anggulo na gusto ni Tiangco na maging Speaker of the House. Kaya sila nagbabanggaan, di ba? So ngayon, mga kababayan, tapos itong ang naging Speaker of the House, itong si D. So maraming mga anggulo noon na mga sinasabi natin, oh bakit kaya nag-aaway itong mga kahapo ay yung simula nung lumabas ng video si Zaldico, napatunayan na natin na si Toby Tiangco ay kasama sa script ni Bangag Jr. Bakit kamo? Nung lumabas na si Zaldico at sinabi na nag-conspire siya, si Zaldico kay Martin Romualdez Tambaloslos, kay Bangag at dito sa gobyerno, kay Pangandaman, kay Adrian Bersamin, ngayon, anong sinasabi ni Toby Tiangco? Kailangan umuwi ka, di ba? Dahil walang face value o walang legal value yung iyong expose o ang iyong sinasabi. Bakit sa Toby Tiangco, nung ikaw ay nagpa-interview sa iba't ibang mga mainstream media, iba't ibang reporter na dinidiin mo si Zaldico about dito sa pangawat sa budget, ikaw ba ay nag-take ng oath na hindi nyo, ito kasi ang naratibo. Napansin nyo, iisa ang script nila. Hindi pwedeng paniwalaan si Zaldico kasi hindi nakapanumpa at hindi siya nag-take ng oath. So meaning, wag tayo maniwala. Kung ganyan pala, ganyan ang basihan na dapat hindi tayo maniwala, mga kababayan, sa mga sinasabi ng isang tao, isang politiko, ay dapat lahat pala, bago mag-release ng statement, ay mag-take muna kayo ng oath. Even reporters. So lahat, bago mag-release ng statement, dapat manumpa muna, mag-sworn statement muna, mag-affidavit muna na ako si Bangag Jr., di ba? Diyan ngayon, nagdrama-drama. Kunyari, chinecheck niya yung mga biktima ng kalamidad, So dapat, manumpa muna bago mag-release ng statement, bago paniwalaan ang tao, ng tao. So meaning, mga kababayan, ang script nila ay pare-pareho. Ganon ang script ni Tito Soto Miles. Ganon ang script ni Lacson. Sino-sino ba naman ito? Sino-sino itong mga to? Itong mga magkakampi. Ganon ang script ni Toby Tiangco. Ganon ang script ni Clarissa Taratara. Ganon ang script ni De Lima. Ganon ang
script ng ating mga palangga na mga kaparian, na mga tiwali, na umuwi ka muna kasi hindi natin paniniwalaan yan kasi walang face value yan, walang legal value, dapat panumpa ka. Kaya huwag kayo magpapaniwala kahit Toby Chanko, gamit pa yung anak niyang, nauuto naman kayo, sinasayaw-sayawan lang kayo ng anak ni Toby Chanko, nagpapaniwala na kayo. Ngayon, anong sinasabi niyo dito sa balita? Hindi pwedeng salita lang, dapat mag-testify siya under oath. Sabi dito, hinimok ni Toby Chanko si dating Representative Zaldico na ilahad ang kanyang testimonya sa ilalim ng panunumpa. Chuchu-chuchu. Ito ang sabi, hindi naman po pwedeng salita siya ng salita tapos he will not swear under oath na totoo yun para magkaroon ng legal value yung sinasabi niya. Ilabas niya at panumpaan niya. Julul. Ito na nga yung naratibo niya. Dahil, bakit? Nadidiin ang pinakamamahal niyang Pangulong Bangag. Dati, nung si Zaldico lang, okay, Zaldico, nasa ka ba? Magkape nga tayo, di ba? Magkape tayo. Akala ko na sa Amerika, kadali. Okay. Ngayon, nung si Zaldico pa lang, ang idinidiin, inilalako niya sa media, si Zaldico, ay dapat paniwalaan siya. Galing-galing ni Toby Chanko. Wow, nye. Di ba? Pero ngayon, na nagsalta na si Zaldico, after na siya lang ang dinidiin, sabi nga ni Zaldico, ginawa siyang poster boy dito sa flood control. Kasi naniniwala tayo na hindi nga si Zaldico lang ang pwedeng, okay, ang magdedesisyon pagdating sa budget insertion at pagdating dito sa mga pagnanakaw. Paulit-ulit natin. Well, hindi tayo tanga katulad ng mga Ensimada, katulad ng mga trolls nila na sarado ang mga utak, na finidan lang na sabihin nyo, simulcast tayo, sabihin nyo, AI yung video. Diba? So, ito ngayon, ang eksena ni Toby Chanko. Sabi niya, ang dapat daw, hinahamon niya. Hinahamon din ni Toby Chanko na maglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanyang aligasyon. Isa-isa na nilalabas ng ebidensya. Yung statement ni Zaldico, hindi natin sinasabing 100% accurate yung mga sinasabi niya. Meron siyang mga nilalabas. Tama naman, pagdarating sa bakbakan sa korte, kailangan talaga niyang mag-sworn statement. Pero, initial pa lang yan. Total, dinidiin niyo siya, which is na, ako naman, nakita naman natin, umamin siya, nakasabwat siya. End of story. Para sa akin, na kinasuhan ni Zaldico. End of story na sa akin na tama ako. Na hindi ko dinefame si Zaldico. Hindi ko dinefame ang pamilya. Dahil umamin siya mismo na nag-conspire siya, na nakipagsabwatan siya. Lumabas na mismo sa bibig niya, hindi gagawin ni Zaldico yan kung hindi siya ipit na ipit. So dahil nabulabog ang kastilyo ng mga bangag, ngayon dapat si Zaldico ay pauwiin. Diba? The same thing na ginawa nila kay Harry Roque. Pauwiin para ikulong, para gurgurin, para nga naman, or gurgurin na nila si Zaldico para sabihin, ay wala yan, inatake sa puso, sinungaling kasi. Babaguhin nila ngayon ang narrative. Kaya sabi ko nga, hindi ako sang-ayon na mapatay nila si Zaldico. Sabi niya, sabi ni Toby Chanko, ang dapat sagutin ni Zaldico, instead of diverting the issue, ay yung kanyang pinasok, di ba? Paano dinadivert? Okay? Ni Toby Chonky, sabi nga ni I am men. Paano dinadivert o dinivert ni Zaldico ang issue? Sinabi niya lang, nilinaw niya lang sa taong bayan na sa kabila ng siya ay makasalanan dahil nakipagsabwatan siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng mawala sa pananagutan si Zaldico. Pero dahil inilabas niya ang katotohanan na alam niya with pictures, with documentation na si Bangag Jr., si Tambaluslos, ang mastermind, ang protector, ang godfather ng sindikatong Marcos Romualdez Araneta Triumvirate. Ngayon, sinasabi dito ni Toby Chanko, mga kababayan, na dinadivert daw yung issue. Kasi, ito pa statement ni Chanko, kasi yung sa kanya madaling i-trace For example, Bulacan. Sinabi ni Henry Alcantara na merong binaba sa kanya ni Zaldico na X amount of project. Hiningian ng 20%. Yun madaling i-check yun. Okay? It is so easy to check. Tignan lang natin yung NEP o yung item na yan ay wala sa NEP. Kung wala siya sa NEP at totoong in-insert, wala nang ibang makakapag-insert nun kundi si Zaldico. So, kung sinasabi ni Alcantara na in-insert yun ni Zaldico at nakita natin sa insertion, yun ang sinasabi ni Engineer Alcantara, may
may kapalit na 20 to 25. So si Alcantara, yung statement ni Alcantara, dahil pabor kay Bangag na si Saldico, not pabor kay Saldico dahil tumanggap si Saldico ng 20-25%, dapat maniwala tayo sa kanila. Pero pag si Saldico na ang magsalita dahil siya ay talagang ang sigaw ng bayan, ipako sa krus si Saldico. So wag na nating paniwalaan si Saldico. So nakita niyo mga kababayan, kasi nga ang asawa ni Toby Chanco, inamin naman niya na 40 years na, 30-40 years na sila magkakilala o magkaibigan o magkakamag-anak ng asawa niya at itong si Tambaloslos. Nananalaytay sa dugo nila. Alam ni Toby Chanco kung paano o magkano ang kinawat ng mga Romualdez dahil Marcos Romualdez ay nabuhay sa pagnanakaw. Now, wag kayong basta-basta nagpapaniwala. Sabi ko nga sa inyo, sa mga mga lumang tao, lumang pagnanakaw, o yung mga Cro-Magnon type ng tao na matagal nang inugat na, pati mga buto nila nagkalanda, ugat-ugat na, mga palangga, sa pagnanakaw. So dahil nabuang-buang na sila kay Saldico. Nabuang-buang na sila kay Saldico. Ito ngayon ang kanilang ginagawa na talagang baliktarin na si Saldico lang ang masamang tao. Hindi nga aakto si Saldico eh. Siya nga lang ay isang aso dyan. Paulit-ulit nating sinasabi yan. Hindi naman tanga ang Pilipino. Kaya nga sabi ko, hindi tanga ang Pilipino na maniniwala tayo na si Saldico lang ay may kapangyarihan na gusto niya i-insert. Diba? Sino ang pumipirma niyan? Si Bangag. Naalala niyo ang sinabi pa ni Bangag sa kanyang SONA na binasa niya bawat page na 5,000 ba o 4,000 pages yun, ibinida niya, na tinignan niya. Kung tinignan niya pala ang budget, di ba, ay binasa niya yung budget line by line, page by page, bakit nakalusot si Saldico sa budget insertion? Nakita nyo? Sunog na naman ang naratibo ng Bangag Marcos Jr. na yon. Sa SONA, sinabi, mayroon tayong 5,500 flood control. Nya-nya-nya-nya. Ngingiwi-ngiwi. Babangag-bangag. Boom! After 2 days, pinak-check ng delubyo ng kalikasan. Nalaman natin na nagkaroon ng pangawat at sila nga ang makawat. 2025, panagutin natin ang mga kontraktor. Kasi akala nila hindi malalaman or siguro hindi inisip ni Bangag na si Saldico, during that time, yung plano nila siguro, sige, cool ka lang, Saldico, ito ang gagawin natin. Magdrama-drama lang muna si Bangag na kunyari, pananagutin niya ang mga kontraktor o mga kawatan pero ililigtas ka. Kaya, di ba, sinabi ni Saldico noon na pauwi na siya dapat from sa kanyang vacation grande, tinawagan siya ni Romualdez na wag ka na muna umuwi, we'll take care of you, di ba? Yung pala, ididiin siya na siya lang ang kawat-kawat. Mga kababayan, sa aking mga palangga na nakikinig sa probinsya, mula Apari hanggang Hulo, ika nga, di ba? Ang gawin nyo, dahil ngayong araw na yan, November 16, ang ating pagtitipon dyan sa Maynila, sa EDSA, sa Luneta, sa Grandstand, mga kababayan. Kaya naman naglabas na ng mga barbed wire ang mga hinayupak para kayo ay matusok. Pero huwag kayong matatakot dyan. Basta peaceful gathering lang tayo ng bonggang-bongga, punuin ang kalsada, kalampagin, even mga nasa probinsya, kalampagin ang inyong mga kapatolyo, magdala kayo ng sarili ninyong karatula, kahit bond paper lang yan, kahit karton ng sigarilyo, isulat ninyo kung anong gusto nyong mensahe para organic kayo. Let's say, ayoko na sa Bangag, tangina ka Bangag, kung ano man lang ang sasabihin nyo, tama na, sobra na ang kabangagan. So, ay tanong message para organic. Ano yung feelings mo? Para walang nagdidictate sa'yo. Walang nagdidikta. It's on your coming from here kung ano yung himutok mo sa gobyernong ito. Kaya kung wala kayo sa Maynila, pwede nyo gawin yan sa Kapitolyo. Then, i-live ninyo para makita ng buong mundo. Kayo dyan, kaysa magtambay-tambay kayo, mag-inom-inom kayo, at least for 3 days, magkaroon kayo ng paninindigan para sa inyong mga anak at sa inyong future. Huwag na kuya mag-inom-inom, huwag na muna kayo mag-session-session. Kasi pag naipanalo nyo ang inyong paninindigan, ang inyong bayan at napalitan ang inyong bangag na presidente, bangag na first lady, magnanakaw, hinahakot na ang pera ninyo, magkakaroon kayo ng kahit papaano, pag napatalsik nyo itong mga ito, kahit papaano magkaroon kayo ng buwas damlag, ng future sa susunod na presidente na hindi ganitong walang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw.